mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa mga tagapakinig natin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa mga tagapakinig din sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga po sa inyo. At sa mga naririto naman sa Metro Manila, walang sawang nakatutok sa atin. Happy listening po sa inyo. Kami, ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po, si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programa tuwing Sabado, Tabas ng Batas, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre, miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan din po tayo sa ating mga social media platforms, no, sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre, meron din hong television, no? Sa Channel 185 ng Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidy Ferrer, ang ating ProdTex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag at ng mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa puntong ito ay nais din nating pasalamatan kayo, no, na mga kaagapay natin na patuloy na sumusuporta at kapartner po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, mahigit na 7 dekada na po na naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoon through this ministry. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo natin, ay maaari po kayong mag-message sa FEBC page, sa FB page natin na sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O, bisitahin nyo na lang ang ating website sa donatenow.febc.ph. Ito po isang word, no? donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay, so bago yung magpatuloy sa ating mga usaping dito, ay naririto po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang sabi po, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng dikong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari po ninyo ipadala sa amin ang mga katanungan yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating mga segments na punto per punto at akala at panukala. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso.
ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At dito sa ating mga segments na punto per punto at akala at panukala, naku, bakit magkasama ang ating mga segments ngayon? Aba, meron tayong magandang dahilan. At yan ay dahil nagdiriwang po tayo ng National Bible Week. In fact, National Bible Month nga di ba? At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong ganitong batas na kailangan pong magbigay tayo ng panahon para atin pong bigyan ng pagpapahalaga ang banal na salita ng Panginoon, hindi lamang sa ating buhay bilang mga mamamayan nito, kundi sa ating bansa. Kaya alam mo, excited tayo dito sa ating programa na ito dahil napakaganda po ng diskusyon na ating gagawin ngayon at pangungunahan tayo ng ating minamahal na Attorney Jeremiah sa pagbibigay sa atin ng history. Bakit nga ba ang Biblia, ang banal na kasulatan, ay tunay nga po na napakalaki ng ginagampanan sa kasaysayan, hindi lamang ng mundo, kundi ng ating bansa. Amen. Kaya, attorney, talagang mahalaga na maintindihan natin throughout history ang profound impact at talagang sabi nga binaliktad, Ibig sabihin, it turned the world upside down. At I agree. Kahit anong, 'di ba, kahit anong bansa or kahit anong civilization na nagkumonsumo ng mga nakasulat sa salita na nakasulat sa Bible, talagang it really brought transformation talaga. Yes. Kaya nga tayo ganun ka-powerful, Yeah, it's sabi nga the word of God is living, 'di ba? Mm-hmm. Kaya nga attorney, tayo ay nagpapasalamat dahil noong January 5, 2017, yung Proclamation 124 ay napirmahan ng dating Pangulong Duterte to declare the month of January in every year as National Bible Month. Kaya nga tayo ay nagse-celebrate ngayon, Kaya ito ay nagko-culminate talaga in the last week as National Bible Week. Kaya ngayon ay National Bible Week, Hindi lang National Bible Month ang buong January, pero particularly itong linggong ito ay National Bible Week. Now, sabi doon sa proclamation, at ito'y napakaganda nating basahin, and talagang katotohanan ang nakalagay dito. Ang sabi doon sa Proclamation 124 na ito, sabi, history bears witness to the profound impact of the Bible on the life of nations and to how it has moved and inspired many people, including statesmen and social reformers, to work for the betterment
of their fellow human beings, even at great cost to themselves. Sabi rin, it is fitting and proper for the molding of the spiritual, moral, and social fiber of our citizenry that national attention be focused on the importance of reading and studying the Bible. Sabi dito sa Proclamation 124 na ito, no? Batas yan, ha? Oo. Batas yan. Kaya yun, doon pa lang makikita mo na sa ating bansa, no, doon sa mga tao na nagsasabi na ang Bible hindi naman yan dapat ginagamit sa sa usapin ng bayan. Ito mismo sinabi mismo that history, this is a national proclamation talaga, official proclamation ng isang pangulo na ang kasaysayan daw ay saksi sa napakalinaw na impact ng banal na kasulatan ng Biblia sa buhay hindi ng tao pero ng mga bansa. Yes. At kung papaano ito kumilos sa buhay ng mga tao, kasama na rin ang mga iba't ibang lingkod ng gobyerno at mga social reformers daw para gawin ang tama at nakabubuti sa mga taong bayan, sa kapwa nila, kahit na ito ay ikasasama pa ng kanilang kalagayan, kahit na ito pa ay kanilang ikamamatay. So, it bears asking the question, attorney talaga, bakit ba ang daming willing magpakamatay para lamang bahagi, no, ang Biblia, ma-translate ang Biblia sa napakadaming mga lingwahe, no? In fact, attorney, ang Biblia pa rin hanggang sa ngayon ang blockbuster na libro na may pinakamaraming sales sa history. Yes. At hindi mo lang sasabihin na yung sales, pati yung mga libre na maibinahagi. Kasi sabi sa pag-aaral, kahit ipagsama-sama daw ang benta ng Quran, yung libro ni Chairman Mao Zedong's The Little Red Book, yung The Lord of the Rings, The Little Prince, Harry Potter, at The Hobbit, sama-samahin pa rin, hindi pa din daw aabot sa dami ng naibenta at naibahagi, no, na mga libro na sa buong mundo. So it is still the runaway bestseller, the runaway most circulated book in history. At ang hindi lang yan ang nakakagilalas, no? Sabi nga, no? Kagila-gilala. Amazing. Oo. Amazing ay yung the fact that people were willing to give up their lives, even to imperil, even ang kanilang pamilya para lamang maibahagi ang salita ng Diyos. At ganun din naman, marami ring buhay ang nabago. Nabago. Oo. Sabi nga, pag magagawa ka ng cost-benefit analysis, the benefit, sabi, para dito sa mga taong to, no, mamaya babanggitin natin yung iba, dito sa mga taong to, the benefits of distributing, translating the Bible outweighs, reading outweighs the cost. Yes. No, sabi, it's worth na ikamatay namin ito, no? Dahil likewise, hindi lang sa distribution, sa pagbibenta, pero ang Bible din ang most translated book in history. Imagine na merong almost 2,000 translations in different languages and dito lang sa atin, di ba? Ang dami natin dialects. Yes, dito translated lang na. Sa Pilipinas lang, merong iba't ibang mga misyonaryo, iba't ibang mga tao, at hindi magugulat ka, attorney, hindi lang yung mga pastor, mga missionaries, pari ang siya nagtatranslate. Mga professional, yung iba mga poets, at iba abogado pa. Ang ilan sa mga example na to na nag-translate ng Bible sa ating common dialect ay yung renowned poet na si Don Pascual Poblete, no? Na translate niya yung Synoptic Gospels at yung Acts sa Pilipino, no? At
This was Kasama anong year ito? ito yung during the 18th and the 1900s. No? See? Kasama rin ang isang abogado, attorney, kapanyero natin, na si Oo. Don Cayetano Lucban, na translate naman niya yung Gospel of Luke into Bicolano. No? At isang labor leader at journalist na si Isabelo de los Reyes. Translate naman niya yung Gospel of Luke at ng Acts sa Ilocano. At siyempre ang isa sa kauna-unahang nagtayo ng Evangelical Church sa Pilipinas, ang Baptist missionary na si Braulio Manican, na nag-translate ng buong Bible naman sa Hiligaynon. Ito yung sa Iloilo, no? Pero ito'y ilan lamang. Ito'y mga local heroes natin of faith na talagang ginawa nila yan. Pero alam mo, throughout the history, attorney, makikita natin ng iba pang mga nagtaya ng kanilang buhay, no? Sa iba pang mga bansa. Isa sa mga pinaka-popular diyan is yung ang pangalan niya si John Wycliffe, isang pari, no, na naging isang Christian minister. Si John Wycliffe ay isang English scholastic philosopher at seminary professor na pinersecute dahil translate niya ang Biblia sa English language at ang kanyang malakas na posisyon laban sa mga abuses nung panahon na yon, no? At si John Wycliffe din ay according sa church history ay kinarakterize na evening star ng scholasticism at morning star or stella matutina ng English Reformation, na nagbukas ng isip ng napakaraming mga bansa sa buong mundo, hindi lamang sa pananampalataya, hindi lamang sa kanilang pagkakilala sa Diyos, pati na rin sa pagdadala ng tunay na kalayaan sa spirito at sa usaping politikal. Grabe Tama talaga. yan. Talagang, yes, sinabi mo rin na tungkol sa kalayaan. Alam mo, talaga namang maging ang isang kilalaring author na we had the privilege to meet recently, hindi ba? Si Dr. Mark Bilay is saying in his book na Christianity provides the foundation needed for free nations. At saan ba nakasalig din ang Kristyanismo? Hindi ba sa banal na kasulatan? Kaya wala kasing kalayaan walang hustisya, walang katotohanan apart from the very word of God. Kaya alam mo, pag pala binabalikan natin ang history, katulad ng ginagawa mo pala ngayon, lalo mo na-appreciate yung kung papaano ang Biblia na ito ay nakarating ngayon dito sa ating kapanahunan. Right. At malaya pa rin nating napabasa at napag-aaralan hanggang ngayon. Ang dami pala nagsakripisyo noong mga nakaraang panahon, mga nagtaya ng kanilang buhay, reputasyon ng lahat sa kanila, para lamang maisalin ito sa lingwahe na alam natin at makarating din naman dito sa ating bansa, sa ating panahon. Galing talaga. Kaya talaga totoo yan, attorney, no? And sometimes the things that we take for granted, Yan. Kaya makita natin itong si John Wycliffe nga, na nabanggit mo nga na ang kanyang pagkamatay ay grabe. Kasi he was accused of heresy, at siya ay burned to death, siya'y sinunog. At yung kanyang mga writings ay sinunog. At hindi lamang yun, pati yung kanyang buto ay inexhumpa, nakalibing na para sunugin, no? At kasi baka siya ay sundan, ganun kagalit sa kanya yung mga ayaw na mabuksan ang mata ng tao sa salita ng Diyos. At ang ginawa, itinapon ang mga abo na to sa tubig o doon sa river. Pero yung pagtapon pala ng kanyang mga buto, kumalat, sabi niya, it was a symbol na kumalat sa buong Europa. And eventually, 100 years or more than 1 century after, people like sila Martin Luther, sila John Knox, John Calvin, at sila Zwingli, and all of these people na sila naman ang nagpatuloy, kaya nagkaroon naman ng
pagbabago sa buong Europa. At ngayon nakita natin na diyan din nanggaling ang Estados Unidos ngayon na nagbigay naman sa atin din ng mga biblical principles na nakikita natin sa ating mga batas. And nabanggit mo nga kanina, attorney, na ang sa Pilipinas pala ay nagkaroon ng survey din, no, patungkol sa Bible. Gaano karami, ano raw ang pinakabinabasa mong libro ng mga Pilipino. Okay. So, noong 2017, ang National Book Development Board naggawa ng isang readership survey. At ang sabi doon, 72.25% ng Pilipino, ang sabi nila ay Bible daw ang kanilang most read book, ang kanilang pinakamadalas basahin. Kaya, ang Pilipino pala ay karamihan sa atin, Bible pala ang ating mga nababasa. Pero, alam niyo po, hindi lang sa pagbabasa ang mahalaga, no? Mahalaga ang isinasabuhay natin ang ating mga binabasa. Sabi nga ng Matthew chapter 7, 24 to 27, ay yung istorya ng wise and foolish builder. Hindi sapat na naririnig ang salita ng Diyos, pero dapat ito'y ipinamumuhay at nagiging pundasyon ng buhay natin. Pero attorney, alam mo, hindi lang sa personal na buhay natin na sinabi nga ng James, no, na be doers of the word and not just hearers, no? Pero pati pala sa ating mga prinsipyo ng lipunan. Yung effect pala ng word of God talaga dun sa Bible, nakita, no, from science, technology, arts, nandiyan makikita mo mismo si Isaac Newton na talagang siya, very deep and devout Bible believer, sila Galileo, and all of them are, scientists who try to explore the magnificence of the creation of God. No, hindi nila dinideny, in fact, ina-appreciate nila. Pero ang isa sa mga interesting dito is yung napakadaming mga batas at konsepto ng batas na meron tayo ngayon, no? I'll give some, ano? Na hinango sa Biblia, ha? Hinango sa Biblia, no? Yes. Ang isa dito, attorney, is yung tinatawag natin na inalienable rights ng tao. No? Yung that ang tao has an inalienable rights to life, liberty, and property. Saan kaya nagsimula yan? Makikita pala ito sa in-establish ng Genesis chapter 1 verse 26, na kung sinabi that God created man according to his image and likeness, no? Na ang tao ay merong intrinsic value, no? Ayon sa ang application na to, na ang gobyerno ay nag-exist first and foremost to protect and ensure the protection of the inalienable rights at ensure justice will be served. At ang mga citizens naman ay required to participate sa political process as means of limiting tyranny or tyranny. At kasama rin dyan, sa ating din mga criminal laws, yung mga criminal and police investigations must always protect the inalienable rights ng mga tao. At sa katunayan, attorney, no, ang isa sa mga mahalaga na prinsipyo ng batas, no, at kalayaan na hango sa salita ng Diyos is yung tinatawag na inalienable rights, no? Ito ay hango doon sa Genesis chapter 1 verse 26 at sa verse 9 and 9 and 6 na sinasabi na ang tao ay nilikha ayon sa image and likeness ng Panginoon. Kaya ang implication na to naman na sinasabi na ang gobyerno ay nag-i-exist first and foremost to protect the inalienable rights of the people. At kasama na rin na ang criminal justice system natin na ang investigation ay kinakailangan protektahan ang inalienable rights ng tao. Ano pa? Ang isa ring prinsipyo na makikita natin ay naahango sa salita ng Diyos, yung tinatawag na separation of powers and checks and balances, no? And yung ruling by consent. Dahil ito pala ay hango naman sa prinsipyo na salita ng Diyos na ang tao ay makasalanan. So yung mga nagsulat pala niyan, sinasabi nila
dahil we are so sinful because man rejected God, ang tao ay hindi pwede mong bigyan ng absolute na kapangyarihan. Kinakailangan hati-hatiin mo so that they can check each other. Because sin is not just about actions that we take down, but also the attitudes of our hearts. So, ang galing, no? Galing din pala sa kanila yung 3 branches of government dahil din sa salita ng Diyos. And also, napakahalaga din natin na makita is yung tinatawag na freedom of religion. Galing sa salita ng Diyos yan. Because only in the Christian faith that we do believe that faith in Christ is not coerced. Ito ay hindi sa pilitan, pero ito ay sa pamamagitan ng personal na pagsuko mo sa Panginoon. At marami pa, no? Marami pa dahil to my mind, ang first and foremost talaga yung due process dahil sa Genesis pa lamang, hindi ba, noong nagkaroon nga ng pagkakasala ang ating mga unang parents, yan, talagang hinanap sila ng Panginoon, hindi dahil hindi alam ng Lord kung nasaan sila, kundi yun tinanong sila, where are you, hindi ba? At nung nag-respond sila, yun ay umpisa ng due process tinatanong mo, hindi ba? Pinapaalam mo sa kanya kung naiintindihan at nauunawaan ba niya yung ginawa niyang paglabag, hindi ba? Kaya doon pa lamang ma-appreciate natin na ang mga prinsipyo pala ng batas na umiiral ngayon dito sa ating bansa ay galing din talaga doon sa mga panuntunan ng banal na kasulatan. At alam mo pala, Attorney, maging doon sa, di ba meron tayong mga huwes, meron tayong hukuman na nagdedesisyon ng mga kaso ng ating mga mamamayan. Meron din naman na basehan yan sa banal na kasulatan. Hindi ba nung panahon na si Moses ay umupo bilang isang hukom ng mga ng bayan ng Israel, from morning until evening siya ang dumidinig ng mga usapin na ito, at ito ay nasa Exodus 18. Kaya yung kanyang father-in-law ang sabi at nag-advise sa kanya na this will be too heavy for you, kaya kinakailangan ay magkaroon din ng sistema, no? Doon din pala nagsimula yun. Kaya as early pala as the time of Moses, there were made, appointed able men, those who fear God, who are honest and do not covet. And these are the people who deserve to rule and judge over thousands. Nasa Exodus 18 po yan. Kaya yung expectation, di ba nandun sa ating professional code of conduct, ang judge daw ay dapat mag-render ng just and fair judgment. Yan po ay hindi lamang nasulat dito sa ating code of judicial conduct ngayon, kundi iyan pala ay naroroon na sa banal na kasulatan, particularly doon sa Leviticus 19 na nagsasabi, the judge shall do no unrighteousness in judgment and will judge all people equally. That's right. Attorney, di ba talaga we can go on and marami pa talaga, ang attorney. dami pa. Rule of law, nandyan din yun. Tapos nabanggit mo nga yan, attorney, na pati na rin yung republicanism, pati yung federalism, nasa Bible lahat. Kaya makikita natin talaga ang pamana talaga sa atin ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Anyway, so kulang na kulang talaga pag mag-uusapan natin lahat yan. Pero talagang Happy Bible Month at Happy Bible Week. Basahin, i-apply at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. At yan po ay nasa batas. May proclamation dyan. Ang ating nakaraang administrasyon, Pangulo natin, na nagsabing hindi lang pala basahin, kundi pag-aralan. At dagdag na nga, sinabi ni Attorney Jeremiah, dapat ipamuhay natin kasi naroroon yung kapangyarihan doon sa pagsunod doon sa salita ng Panginoon. Kaya po kami ay bumabati dito sa inyo mula sa Tabas ng Batas ng Happy Bible Week, Happy Bible Month. At sa ating pong pagbabalik, tutungo na tayo kaagad sa ating naman blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ng mga katanungang ipinadala sa atin. Kaya tutok lang po kayo dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks?
Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Nagpapatuloy sa 74 na taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Radyo Gandingan Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po nagbabalik dito sa Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Sa mga hindi nakapakinig ng ating napakagandang diskusyon sa ating Payo de Asunto at Akala at Panukala segment combined. Ayan, may kinalaman sa importansya, kahalagahan at maging sa kasaysayan ng banal na kasulatan na papaano bang ito ay nagkaroon ng ganoon na lamang na importansya dito sa ating buhay bilang mga Pilipino at maging doon sa ating bansa saan ba natin mababasa Attorney Jeremiah ang mga napag-usapan natin at higit pa ng mga impormasyon patungkol sa banal na kasulatan. Oo, pwede niyo pong tingnan sa artikulo. Sumulat po tayo ng 3-part article sa The Manila Times. Ang title po ng ating pong article doon, The Book That Changed the World. So, kikita niyo po yan sa it's a 3-part article. Maganda niyo rin pong tingnan yan dahil nandyan po, magagamit niyo rin po yung ilang mga bagay dyan para makita natin na sabi ni Attorney Chona, hindi lang pala personal at for a spiritual life o moral life, pero it really changed ang kasaysayan talaga ng mundo. So yan po yan sa aking pong column, ang title po niya, My Law IQ, pero ayan po, tingnan niyo po yan. 3-part. At alam mo, ma-appreciate mo lalo hindi ba na itong banal na kasulatan na ito maraming tao ang nagbuwis din ng buhay. Para lamang po iyan ay maisalin sa lengguwahe ng panahon na yun at paano ba nakarating rin sa atin at hanggang ngayon naririyan pa ang banal na kasulatan kaya pahalagahan po natin. Ngayon, eto na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. At ngayon, meron tayong phone-in question. Kaya bigyan natin ng daan ang ating unang katanungan. Pakinggan natin, Attorney Maya.
Good morning po. Need po bang magbayad sa HOA ng subdivision kahit wala pa namang bahay sa aming lote? Paano po check if legit yung HOA ng subdivision na naniningil? Okay, so ito ay may kinalaman sa pagbabayad daw ng Homeowners Association dues kahit wala pa naman daw bahay sa kanilang lote. At paano daw ma-check kung legit o talaga bang lehitimo ang Homeowners Association ng kanilang subdivision na nagsusimula ng maningil sa kanila. Yan. Ang Homeowners Association po, sabi sa batas, ito po ay inoorganisa ng developer ng property. So, sisimula kung sino ang developer at sila ang nag-organize at ito ay eventually inililipat doon sa organisasyon ng mga may-ari ng mga bahay. So, ang sino ba ang mga members sa Homeowners Association? Yung mga lot owners, yung mga may bahay po. Kaya, hindi porket na Homeowners Association, dapat merong house ka na. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay merong property lamang doon, ay ikaw ay miyembro, at kung ikaw ay miyembro, kinakailangan mo talagang magbigay ng iyong dues, At dun sa katanungan mo, paano mo ma-check kung legit ang HOA? Pwede niyo po yan makita sa opisina ng DSHUD, sa Department of Housing, Department of Human Settlements and Development, bagong ahensya ito. At meron mo sila doon bureau para sa Homeowners Association. Maaari niyo pong puntahan, i-check sa kanilang website, o maaari niyo kayong mag-inquire po sa kanila para malaman po ninyo kung sila nga ay rehistrado at lehitimo. At yung po kasing Homeowners Association dues, kaya po yan ipinapataw sa bawat property owner, ay dahil po may mga common areas. May mga common areas na kailangang i-maintain at maaring kailangan mag-provide din po ng security sa inyong lugar. So doon po napupunta yan. Kaya bagamat wala pa kayo na physical na bahay na nakatayo, pero kayo ay property owner, may obligasyon din po kayo na mag-ambag doon sa pagmimintina ng seguridad, kalinisan, at kaayusan ng mga common areas sa inyong subdivision. Ayan, so pakinggan naman natin ang ating susunod na katanungan mula sa ating listener. May kapatid po akong minor de edad na nakabuntis ng minor. Ngayon, nasa amin yung bata. Kami ang nagpo-provide ng needs kasi wala namang magulang yung nanay. Nakikitira lang sa kamag-anak. Pinapahiram lang namin yung bata kapag walang pasok. Ngayon, gusto niyang kunin sa amin yung bata at wag na daw namin kunin ulit. Ang problema, laging nanghihingi ng cash kapag nandun yung bata. Ano po ba pwede naming gawin? May karapatan ba kami sa bata since kami ang nagpo-provide simula nung ipinanganak siya? Kami rin ang nagbayad sa ospital nung nanganak. Okay, so Attorney Jeremiah, ito naman ay may kinalaman dito sa pagkakaroon ng anak out of wedlock ng mga minor. At naroroon sa pagkakataon na nasa kanila yung bata, pero at nagpo-provide sila ng kanilang pangailangan nitong batang ito, maaring ito ay nasa poder ng kanyang ama, pero ang katanungan nila siguro gusto nila na laging nasa poder nila para lalong maalagaan yung bata, pero may karapatan ba sila sa bata dahil sila naman na nagpo-provide simula na ipanganak siya? So para bang between the mother and the father, sino ba ang meron karapatan dito sa batang ito? Madalas talaga na problema. Una sa lahat, salamat din sa nagpadala na itong katanungan na yan. And, talagang basta usapin ng anak at bata very emotional yan. Pero tandaan po natin, kasi nasabi nga ng kaninang caller natin, na parehong minor de edad. So, hindi kasal. Ibig sabihin, pero sa batas po kasi natin na ang may parental authority po sa isang bata na hindi kasal yung parents. Ay yung nanay po talaga ang siya may parental authority. Pero meron din naman karapatan ang tatay na
bisitahin, no? Yung Yes. tinatawag na visitation Station rights. rights. At hindi Yes. naman dapat at hindi naman pwedeng ipigilan, no, ng Oo. nanay na makita syempre ng tatay ang kanyang anak. Pero alam mo, attorney, ang alam nga talaga natin diyan, kung magkakasundo naman ang parehong magulang na hindi lang pagbisita, minsan shared custody sila, Oo, yes. depende na rin sa pag-uusap ninyo, pero ang kinakailangan isipin talaga ninyo dito ay kung ano ang ikabubuti ng kapakanan ng bata, no? So, Tama. pero at the same time, nais din namin ikaw pa alalahanan na hindi porket hindi sa'yo pinapahiram ang bata ay ititigil mo rin yung sustento at Mm. suporta, no? So, ituloy mo lang. Ituloy mo lang, pero meron ka namang karapatan na bisitahin, no, at makita ang bata. Oo. Kasi alam naman natin ang importansya ng parehong nanay at tatay sa buhay ng isang bata, no? Kaya maganda po pag-usapan na lamang po ninyo, no? Kung paano ba ang magiging arrangement at tama yung kailangan pa rin yung suporta kasi obligasyon yan, ano? Under the law, no? Kailangan pong mag-extend ng support do sa bata. At salamat, ano? Dahil yung father ay nag-extend naman, maging yung kanyang magulang din ng help at support para doon sa bata. Ngayon may pangatlo tayong question mula sa ating listener. Kaya't pakinggan natin ano, mula sa ating third listener na magbibigay ng kanyang katanungan. Hello po, Tabas ng Batas. Paano po namin makukuha ang mana namin sa father side namin? Namatay na po ang papa namin way back 2013. Hindi po nila kami in-include na mga natirang kapatid ni papa as legitimate child kahit kasal po sa mama ko. Saan po kami pwede lumapit at ano po ang mga hakbang na pwede naming gawin? Okay, ito ay may kinalaman naman sa mana at Oo. madalas tayong makatanggap ng ganitong Oo. katanungan, ano, at bigyan lang po namin ng paunang pagpapaliwanag na basta po kayo ay tinatawag na compulsory heir. Sino ba yung compulsory heir? Kung kayo po ay anak at mukhang yun ang inyong sitwasyon at legitimate child, illegitimate child, pareho pong meron niyang karapatan na magmana. Magkaiba man ano, yung share nila, pero kayo ay tagapagmana. Of course, yung spouse, yung legal spouse, kung kanino po kasal, tagapagmana rin po yan. Ano? At alam mo natin ano, sa batas na ang isang tagapagmana hindi maaaring mawalan ng mana. At pag yan po ay napagkaitan, ay maaari pong habulin yan ano, sa korte kahit na anong panahon. Maaaring ngayon lamang na diskubre, pwede pa rin po yan. Ano? At yung karapatan ng isang tagapagmana, hindi nabubure, hindi pwedeng mabawasan, hindi pwedeng isang tabi. Ang batas na po ang nagsasabi na may inilalaan po sa inyo na bahagi ng ari-arian ng inyong mga magulang na dapat ninyong manahin. Yun yung tinatawag na legitimate. Legitimate, yeah. Kaya dito sa ating bayan, merong sinabi nga ni attorney, no? System of legitimate. Ibig sabihin, ito ay Yes. may compulsory heirs ang mga tao, no? Kapag ikay namatay, ay hindi mo pwedeng walang makuha ang iyong mga tagapagmana. So, ang katanungan niya yung tatay niya ay tagapagmana. Ang intindi namin, yung tatay mo ay tagapagmana ng kanyang mga magulang at yung mga kapatid niya ay hindi kayo binabahagingan nung mana ng tatay niyo kasi yung tatay niyo ay namatay noong 2013, ano? So, kayo ay may karapatan, no? So, ibig sabihin kung ang lolo't lola ninyo o yung sa father side ninyo ay namatay bago 2013 o nung buhay pa ang papa mo, ay mas meron kayong karapatan kasi kung ano man ang minana ng tatay niyo at that time ay lumipat din sa inyo, ano? At sa inyong nanay. Kung ang tatay niyo naman ay namatay nung nauna siyang namatay doon sa kanyang mga magulang na kung saan siya tatanggap ng mana, kayo naman ang siyang magsi-step in the shoe ng inyong, Yes. kayo ay para bang kayong magkakapatid ay ang siyang tatayo, kumbaga, na tagapagmana at paghahati-hatian ninyo kung ano man yung share na dapat makuha ng inyong tatay. So, para sa ganitong mga bagay ay magkonsulta kayo ng inyong lawyer at padala nyo rin siguro ng sulat at syempre, kausapin nyo muna kung wala nangyari. You could always
write them a letter. Kung wala ho kayong pera at kapasidad na kumuha ng private counsel, pwede ho kayo pumunta sa public attorney's office. Ayan. Isang katanungan pa, sabi niya, may parte po ng lupa na hinati sa apat, almost 80 square meters. Ang usapan, magbabayad kami ng 300 monthly bawat isa. So pumapatak po ng 1,200 lahat yon. At umabot kami ng 10 years na pagbabayad ng 300 pesos kada buwan, baka mapatituluhan na ang lupa. Wala po yung kasulatan dahil ayaw naman nila magpirmahan. May laban ba kami diyan, attorney, o lugi kami? Alam mo, Attorney Jeremiah, di ba, ang una natin dapat nakatanungan dito, sino po yung may-ari ng lupa? Ano ang karapatan noong naghati nito at ibinigay sa inyo? Kasi po, kailangan po yun muna ang aming malaman sapagkat kung yun po nagbigay sa inyo o naghati nito sa inyo, hindi siya yung nakapangalan doon sa titulo at parang lumalabas, wala pang titulo, saan po niya nakuha yung karapatan niya para po yan nahatiin sa inyo? Kung rights lang po yan, hindi pa po iyan in the concept of owner. Hindi pa po talagang may-ari na may karapatan na ibigay po sa inyo, hatatiin sa inyo. So, wala rin kasulatan, kaya't wala rin po tayong point of reference kung walang titulo. Wala rin naman po tayong impormasyon sino ba talaga ang may-ari niyan, ano ang karapatan niya para hatiin sa inyo, ano ang talagang naging usapan. Dahil wala rin kasulatan, medyo hindi po namin mabibigyan ng direktang kasagutan kung ano ang inyong katayuan at karapatan dyan sa property na yan. Actually, tama, attorney, no? And naisip ko nga dun sa kanyang katanungan, ano ang kanyang laban din, no? Ito ba ang sinasabi ninyo na bayaran na 300 pesos times 4 kasi ito'y apat na lupa, no? So 1,200 niya. Ano ba to? Ito ba ay sinasabing renta? O ito ay hindi benta? malinaw. Kasi kung ang sinasabi ay, tingin ko lang naman po, ano, baka renta po ang usapan nito kasi po nasa 1,200 pesos per month. Umabot na sila daw ng 10 taon sa pagbabayad ng 300 pesos kada buwan. Kung ito po ay renta po, ay mahalaga po na kayo po ay mag-enter na po ng kasulatan. Oo. Para alam ho ninyo at alam po ninyo kung gaano katagal po ang inyo pong pagpamimirmis doon sa lupa. Pero kung ito po ay bentahan, ay mas lalo pong dapat ilagay sa kasulatan. Yes. Ano po? So, kung may laban po kayo doon, ang tanong daw ay may laban ba, ay mas may laban ho kayo kung ito po ay ilalagay po ninyo sa black and white. Yes, yun yung kasulatan. Hindi po yan piece of paper lang. Naririyan po ang di ba, yung mga karapatan at obligasyon under the law. Ano po? Kaya mahalaga ang kasulatan. Isang katanungan pa, may patungkol po sa pamana ng aming aunt sa tatay ko. Paano po ba ito makukuha? Nako, ito lang yung ibinigay ng impormasyon sa atin. Ano? Unang-una po, yung po bang auntie ninyo, wala po bang mga anak? Wala bang asawa no, na legal? Sapagkat bago po makapagmana ang mga kapatid niya, nitong inyong auntie, kung wala po siyang compulsory heirs, na yan po ay yung kanyang mga descendants at yung kanyang legal spouse. Ano? Kaya kung ito naman po ay wala ngang descendants, ano po, at wala siyang legal spouse at maaaring maging tagapagmana ang mga kapatid, yung bang tatay niyo lang po ba ang kapatid? Kasi baka may iba pang kapatid din naman, ano? Paano po ito makukuha? Kung siya po ay, yung inyong auntie ay sumakabilang buhay na, at wala po talagang ibang mga tagapagmana, kundi ang inyong tatay na kanyang kapatid na nabubuhay, of course, kinakailangan po dyan dumaan sa proseso pa, no? Attorney Jeremiah, na merong extrajudicial settlement of estate, at of course, may babayarang estate tax, ano? At kailangan po yung dokumentong yun para po magsimula ang proseso na kung saan ang inyong tatay, kung siya lamang ang tagapagmana ng inyong auntie, magkaroon na po ng pagkakataon na mabayaran yung mga taxes at dumating din po sa punto na isalin sa kanya no po yung property na yan na naiwang pamana.
Yeah. Kaya attorney, dadagdagan ko rin lang kasi Yes. kung ito naman ay namatay siya na mayroong last will and testament, Oh, ano? yan. Testament, Oo. kasi baka ibig sabihin ibinigay, no, sinulat na ito ipapamana, ay kinakailangan ho i-probate yan at aprubahan po yan Yes. ng korte, no? So, yan po lamang, it's either yan po ay intestate succession, ibig sabihin ito po ay dahil sa pagkilos lamang ng batas, dahil wala hong tagapagmana ng inyong auntie, walang anak, walang asawa, mapunta ho sa inyong tatay. Kung meron hong kasulatan, ay kinakailangan yung last will and testament, dumaan ho Nasa yan korte. sa korte. Ako yun na lamang ang ating naging panahon para bigyan panandaan ng ating mga katanungan. Pero kung hindi nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa inyong mga katanungan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. Siyempre, kung hindi naman po namin nasagot ang inyong pong katanungan, pwede pong abangan pa rin to sa mga susunod na Sabado. Okay, so sa mga legal concerns po, pwede ho kayo mag-message lang sa aming pong Facebook page at pwede rin ho kayo, ito bagong ano natin, Yes. pwede na kayo mag-send ng inyong audio message o kahit video message sa inyong katanungan. Baka naman kung gusto nyo makita rin ho ang inyong mukha dito, ay pwede ho ninyong padala ho. Make it brief and naman po straight to the point. Ano po? So, tayo ngayon ay dadako na sa ating oras ng pananalangin. Let us now go to our prayer time. Heavenly Father, we thank you for this day that you have given us. Napakagandang araw na ibinigay mo sa amin. Yes. At pagkakataon, Panginoon, na mapag-usapan ang kapangyarihan at kabutihan mo sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos. Lord, your words are your law, Lord. We thank you for the gift of the Bible. Yes. Sa mga hindi lamang sa mga nag-compile na to, sa mga nag-distribute ito, pero sa mga sumulat na ito, Lord, sa napakadaming mga propeta, hari, mga disipulo mo, Lord, that we can now benefit, Lord, from the message, Lord, from the messages, Lord, that you have given through them. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang magbasa, mag-aral, balit, Lord, gawin at ipamuhay ang iyong mga salita. Tunay nga. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nakikinig ngayon, sa mga kaagapay namin na sumusubaybay. Yes. Ikaw, Lord, ang aming maging tagapagtanggol. At ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalinawan sa aming isipan sa lahat ng aming kinakailangang gawin. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Diyos at makapangyarihang Panginoon, Heso Kristo. Amen at amen. Amen. Salamat ho mga kaagapay muli sa inyong pong pagtutok dito sa radyo at online via Facebook at YouTube at sa TV rin po via GCTV Channel 185. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyo lahat. Samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.